no, kung pinilit ka, bakit pwede ka naman umatras eh. Sabihin mo, ay, ayoko po. Huwag mo akong pilitin, may sarili kong desisyon. Di ba? Pwede kang umatras. Pwede mong hindi ituloy ang testimonya mo. Di ba? Eh kung nag-a-after ka rin sa pera, sabi ni Aling Marie, kasi may hiling pala ito. May hiling. Ang hiling niya, yung pag-aaral ng kanyang anak. Problema ka na sa mga kababayan nating Muslim. Ngayon may problema ka pa dito. Ginamit mo yung uniform nila. Ano ba magiging kaso mo dyan? Eh malaki yung magiging problema niyo dyan. Na yung Ayan mga na. pink na mayayabang at Ayan na. matatalino ko no. Na nagalit dahil nagkaroon ng traffic sa EDSA nung mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Ang dami niyong sinasabi. Ayan. Eh bakit ngayon ang tahimik ninyo? Sa baha. Na hindi rin makadaan yung mga sasakyan ninyo dahil baha. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, may paandar na naman itong mga ito. Ang sabi ho dito ni Boy Sipon, si Atty. Sipon, magkakagulo kapag hindi ma-impeach si VP Sara. What? Tigilan nyo kami. Ha? Pag na-impeach si VP Sara, baka hindi nyo alam kung ano ang mangyayari, sabi ni Aling Ledesma. Kaya wag ho kayo magbida-bidahan. Hindi nyo kaya ma-impeach ang Vice President. Kaya gumagawa na lang kayo na ma-eksena nyo. Meron na ho ba kayo na patunayan dyan sa trial nyo? Di ba? Yan ang papasadahan natin ngayong umaga. At siyempre, balik tanaw tayo kung ano yung ginawa ni Orly Gutesa. Siya lang naman ho, yung nagbulgar lahat ho ng pinaggagawa o yung pagdi-deliver ng maleta. Ngayon, meron silang sinasabi na ito daw si Senador Marcoleta ay namilit at pinilit lang daw ho itong si Orly Gutesa na na mag-testigo laban dito kay Balulong. Ano naman kinalaman ni Senador Marcoleta sa inyo? Nakakaloka kayo. Nananahimik ko yung senador. Nilapit-lapitan nyo. Ngayon sasabihin nyo si Senador Marcoleta ang namilit sa inyo? Saan banda? Kayo ng tokwa, mamaya, ilalabas natin yung video na yan. At siyempre, yung, ano ba yung, meron pa eh. Sino ba ito? Maya-maya, ipapasok natin yan. Ngayon, nandiyan po yung join button. Kung gusto nyo sumali sa ating talakayan, pumindot ka lang po at sa dulo ng ating video, siyempre yung shoutout segment natin, ha? Kaya kayo, pag gusto nyo po magpa-shoutout, damihan nyo po yung komento nyo. At kung hindi nyo napanood yung video natin kagabi, medyo naging busy kayo, balikan nyo. Eto na. Ano yung problema ng mamang ito? Sabi dito, ayaw umano ni House Private Prosecutor Amando Ligutan na mauwi sa panibagong people power ang anumang magiging resulta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kita nyo? Pinapangunahan nyo agad. Ngayon niya sa post ni Pinoy Showbiz. Ibig sabihin, pag hindi na-impeach si VP Sara, gagawa kayo ng kwento? Antibay nyo, ha? Ilan lang ho ba kayo kumpara sa 32 million? Nakakatawa kayo. Oo, hindi ho biro yung mga binibitawan yung salita. Ayon niya sa Pinoy Showbiz, na post. Sabi dito, sa kanyang pagharap sa Rotary Club of Manila, sinabi ni Ligutan na mas nais siyang makita ang mga opisyal ng gobyerno na napapanagot sa pamamagitan ng mga mekanismong itinakda ng konstitusyon sa halip na sa pamamagitan ng kilos protesta o pag-aalsa ng mamamayan. Galing nyo, ha? May ganun pa kayo? Gayon man, malaking hamon sa pagkondena kay Duterte dahil kailangan ng 16 na boto mula sa 24 senador. Ayun naman pala, alam niyo naman pala eh. Ang problema,
Pag hindi nakuha yung boto ng 16, gagawa eksena, ganon? Nakarantoko Ibig sabihin, lumalabas, yung kampo nyo takot na takot. Kasi pag hindi na-convict si Bibi Sara dahil hindi nakakuha ng 16 na boto, gagawa kayo kwento. Lalabas daw kayo kuno. Ayan, sabi dito eh. Amando Ligutan, ayaw niya daw mauwi sa panibagong Werpa people. Di ba? Kwento nyo yan. Pero hindi kayo paniniwalaan. Lumalabas lang dito, yung mga kampo nila, lalong-lalo na mga maleta gangers, sobra na hong takot kay Vice President Sara Duterte. Hinamo na nga nila eh. Hinamo na nga sila ni Vice President eh. Di ba? Ano sabi ni Vice President? Madaliin nyo. Gusto nyo, speedy trial na. Para malaman nyo kung ano yung nahanap nyo. Di ba? Wala ho kasi silang makuwang 16 na boto. Kaya may gumagapang na eh. Ginagapang na nila talaga itong tatlong senador. Yung magkapatid at saka yung si Senador Legarda. Sino gumagapang? May balita ho yan. Ginagapang talaga. Ang problema, parang hindi makukuha. Bakit? Ganun din eh. Kahit na kumampi ka sa mga dorobo na yan, wala ka rin mapapala eh. Sasayakin mo lang yung political career mo. Yung karera mo sa politika, hindi mo na may babalik yun. Kita nyo, kahit anong issue ni Senador Jinggoy Estrada, kahit na na-issue na siya dati sa ganyang mga bagay-bagay, pero nung, alam nyo nangyari, nung sumuko siya, hindi siya naging bulok. Ibig sabihin na hindi siya sumanib sa mga bulok na 13, mas lalo hong tumibay ang kanyang kredibilidad. Naniniwala kayo, i-type nyo sa comment section. Andyan po yung comment section. Ako naniniwala ako na mas tumaas ng trust rating dahil hindi naging traidor ang mama. Pero doon sa dalawa, re-electionista kayo, tandaan nyo. Oo. Kilala yung dalawa. Re-electionista yan. Kaya malapit na yung mga paghuhusga. Tapos ang karera rito sa politika. So mapunta tayo dito. Meron hong balita rito na talaga namang ako nagugulat din eh. 'Di ba? Ano ang sabi dito? Bakit daw parang si Senador Marcoleta ang nadidiin kasi parang siya daw ho ang namilit, siya gumawa ng mga affidavit, siya daw ho ang parang bakit siya nagbigay ng testimonya na utos daw di umano o prepare ni Senador Marcoleta. Alamin nga natin dito. Tumestigo yun, pinilit lang daw. Sige, tuloy mo. Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor si Orly Guteza kaugnay ng flood control scandal. Ang dahilan, para raw idiin si dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Basura ang tawag ng testigong si Orly Guteza sa mali-maletang pera na dineliver daw niya sa bahay ng mga politikong sangkot sa mga anomalya sa flood control. Sabi niya yan noon na ibinabasura na niya ngayon. Sa bagong sinumpaang salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit siya ni Senator Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na magbigay ng testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong September 20... Dito natin pasisinungalingan yan. Ako, naniniwala ako na ito ho ay, alam nyo, mga paandar lang ito ng mga kampo. Alam nyo bakit? Kasi madidiin na ho ito si Martin. So, pwedeng mangyari dito, pag nadiin si Martin, sigurado kulong. So, baka gumawa ng magandang laban. Siyempre, nabalita yung apat na ofera ng 22 to 25 million. Gasino lang naman yun kung operan siya ng mga 50 million. 'Di ba? Para bawiin yung kanyang sinabi. Pero ito ang tanong. Sino ho ba yung pumunta sa Blue Ribbon nung panahon na yan at nagsalaysay? Anong kinalaman sa'yo ni Senador Marcoleta? Pumunta ka doon. 'Di ba?
Di ba, siya mismo ang nagbigay ng salaysay eh. Sa Blue Ribbon. Kailan yan? Noong September. Kung di tayo nagkakamali, September 5. Oo, humarap si Gutesa sa Blue Ribbon Committee. At naglahad. Oo, ng aligasyon tungkol kay Martin. Oo. Sinabi niya to kung sino nag-deliver ng maleta. Oo. Sino pa ba ang involved dito? Pinatunayan din ng kanyang amo ni Sasaldico. Bakit? Ano kinalaman ni Senador Marcoleta sa inyo? Anak ka ng tokwa kayo. Di ba? May ebidensya. Meron kang pinapakitang ebidensya. Katunayan, meron kang litrato. Hindi ko magkakaila yun. Di ba? May picture ka na sa maleta, harap ka ng maleta, at kinuwento mo yung mga address, kinuwento mo yung mga kasamahan mo, tapos sasabihin mo, babawiin mo yung testimonya mo. Hindi totoo yung mga sinasabi mo. Ito pa, ano yung abogado na nakapangalan sa notaryadong binigay mo? Di ba? Hindi ba pirmahan mo yun? Di ba? Ano ka nang... Tapos pasisinungalingan mo. Meron ka pang nalalaman na kailangan suriin ang CCTV. Ano pa yung mga sinabi niya doon? 'Di ba? Meron siyang may lumalabas na may lumalabas na CCTV report na nagpapakitang pumunta raw sa opisina si Gutesa. Doon sa opisina ni Senador Marcoleta sa hearing. Oo, sinabi rin niya binigyan siya ng kopya ng affidavit at sinabihan na mag-focus na sa nakasulat dito. Ano ka ng toko naman, Sino ba unang nagsalaysay? Di ba sarili mong affidavit yun? Nagtataka pa nga si Senador yung iba na natanggal pa nga ata yung nagnotaryo dyan eh. Di ba? Tapos babaliktarin mo. Kasi nagpanotaryo ito, ang pagkakaalam natin, bandang tapat ng ng Aguinaldo o gilid ng Aguinaldo. So yung mga nagdonotaryo doon. Tapos pinatawag din ata yung nagnotaryo, sinibak ho ata, na-disbar ata. Tapos ngayon ganyan sasabihin mo. 'Di ba? Ano ka nang bugi naman, Orly, For 2025, dinala siya sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado. Doon daw niya nakita si Defensor at ang manugang nitong si Mark. Pagdating ni Senador Marcoleta, mabasa niya at siya ang magdesisyon kung pwede. Sabi niya, hindi at pilit na sinabi niya, sulat lang natin si Sendante. Sa takot ko, sabi ko, sige sir. Inutusan niya si Mark na kunin ang laptop para isulat ang kagustuhan niya. Ito lang. Kung pinilit ka, ito sinasabi natin Kung pinipilit ka, bakit ka pumunta sa Senate hearing? 'Di ba? Bakit ka doon nagbasa-basa ng affidavit? Bakit nagbasa-basa ka ng ng salaysay mo doon kung pinilit ka? Hindi, yun lang kasi malaking katanungan eh. Noong 2025, sinabi niyang personal siyang nag-deliver ng mga maletang pera. Ngayon, sinasabi niya na wala siyang personal knowledge. Ano yung mga picture? Ay, nako ka, Orly, Wag kami. Wag kami. Iba na lang. Wag mong lukohin ang sambayanan. Papapahiya ka lang. 'Di ba? Hindi sapat yung sinasabi mong hindi, wala kang personal knowledge. Pero meron kang picture. Nagtutugma doon sa sinasabi mong salaysay sa sinasabi ngayon ng mga 14 Marines. 'Di ba? Tugma-tugma eh. Tapos sasabihin mo ganyan, bigla kang, dahil sa pera ba yan? Sabi ni Aling Marie. Nagtatanong lang noong 2025, lumas din na ang abogadong nakapangalan. Ayun nga, yung abogadong nakapangalan, ngayon i-deny mo. Hindi kawawa naman yung na-disbar na abogado. Inimbestigahan pa yun. Ang dami mong dinamay dito eh. Hindi natin alam, baka pakawala ito ni Martin. Naguluhin ang kwento. Kunwari, na magsasalaysay ka, tapos bandang huli, babawiin mo. Pwede ba yun? Bawi. Laban-laban, bawi-bawi. Di ba?
Anak ka ng bugi naman o ka Orly o. Nang dumating daw sa resto si Senator Marcoleta, sinabi raw niya na babasahin muna ang affidavit ni Mark. Pero ayon kay Guteza, hindi lang ito binasa ni Marcoleta. Siya mismo raw ang nag-ayos ng ilang bahagi ng affidavit. Simula na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike. Ayan, nagbabasa siya di ba? Nagbabasa siya Saka ito, dagdag pa natin kung pinilit ka, bakit pwede ka naman umatras Sabihin mo, ay ayoko po. Huwag mo akong pilitin, may sarili kong desisyon. Di ba? Pwede kang umatras. Pwede mong hindi ituloy ang testimonya mo. Di ba? Kung nag-after ka rin sa pera, sabi ni Aling Marie, kasi may hiling pala ito. May hiling. Ang hiling niya, yung pag-aaral ng kanyang anak. Yun lang. Sino ba magpapatunay niyan? Kahit mag-recant ka, sabi ho, kahit mag-recant ka, pag-aaralan mabuti kung kasama ka sa kakasuhan. Kasi ganito lang yan, ipaliwanag mo. Kung halimbawa, nag-recant ka at wala kang alam, sinabi mo, wala kang personal knowledge, pero ngayon, nasa ombudsman na ho ang kaso. Oo, kayo yung pinaka-hot topic ngayon yung flood control, parang medyo ganito naman yan. Kakasuhan ka pa rin. Unang-una, may kaso kang perjury. Tama. Kakasuhan ka talaga. Pangalawa, conspiracy ba? Tawag doon, pakikipagsabwatan? Kasi alam mo nag-deliver Di ba? Merong maleta, may pera. So, yun lang. Mahirap talagang makipag-usap, pag may involved na pera. Tapos ang kwento, nang dahil sa maleta, umatras. Anyway, ito ngayon ang pag-uusapan natin. So dito sa video na ito, ipapaliwanag natin pagkatapos niya magsalita. Ng ombudsman na magtutuloy-tuloy ang investigasyon sa kabila ng recantation ng isang testigo. Ella, ayon sa Office of the Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o ilang witnesses ang kanilang buong investigasyon. Sa katunayan ay mayroon silang 28 pang ibang testigo na nakahandang magbigay ng direkta at mahalagang kaalaman sa mga umano'y transaksyong may kaugnayan sa mga reklamong kinakaharap ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa ilalim na ang mga ito ng legal process at tinukoy rin bilang mga uniform personnel na aktibo pa sa serbisyo. Tinawag rin ng Ombudsman na classic pressure tactic ang recantation ng mga individual sa isang high-profile case. Una nang nag-recant ang 4 sa 18 na ex-bodyguards ni Zaldico, habang pinakahuli naman ay ang dating ex-marine na si Orly Guteza. Kaugnay ito ng kanilang mga testimonya sa umanay hatira ng pera kung saan sangkot umano si dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. Ito ang tanong. Ito yung magandang tanong dito. Paano kung nag-recant sila? Paano nag-recant na ho yung 4 plus nadagdagan ng isa? Ano yung pwedeng, kagaya nga na sinabi, may paliwanag dyan, ang recantation o pagbawi ng mga testimonya, halimbawa, nagsalita tapos biglang binawi. Ang paliwanag dyan, hindi yan automatikong nawawala ang halaga ng unang testimonya. Yun naman pala. Pag-aaralan, yun nga sabi pag-aaralan, may mga ibang bagay na kailangan i-consider. Bakit kayo nag-recant? Ano ang unang sinabi niya? Dapat ikumpira ang unang affidavit testimonya sa bagong statement. O ibig sabihin, yung unang affidavit, matibay niya. Pinirmahan niya yun, di ba? May sworn statement siya. Tapos yung ngayon, bakit yung nagbagong statement niya? Halimbawa, bakit siya nag-recant? Pinilit siya, tinakot siya, binayaran siya, knockout siya, o mali talaga ang una niyang sinabi. So, dahil natakot, for example na lang, dahil natakot, hindi nangangahulugan, nakakampihan siya ng batas. Di ba? Komplikado na yun. May ebidensya ba dahil nag-recantation? May ebidensya ba sila na
bakit sila nag-recant, meron ba silang CCTV, message recording, etc. etc. Mahirapan dito yung 5 kasi 4 na tapos plus si Orly. Sigurado, yung unang 4 nga masasampahan ng kaso rito eh. Yun lang ang makikita natin dito. Problema yung ginawa nila rito. Talagang, hay nako. Problem solving to ngayon, Orly. Oo, ito. Pasok tayo dito sa magandang balita ito. Posible bang mawala na yung conviction ni Bibi Sara o mawala na impeachment? Mawawala. Pero pag ginamitan ng politika, tiyak. Oo. Yun nga yung nakikitang isang pananaw ng isang abogado, isang magaling na abogado. Yung kung halimbawa ba, may ebidensya ba? Wala kasing nakikitang ebidensya dito sa trial ni Bibi Sara eh. Sa tingin nyo, di ba? Wala talaga. Ngayon, lumalabas na parang sa tagal-tagal ng hearing, wala mapatunayan. So, pwede ba ma-acquit si Bibi Sara? Pwede. Yun nga lang, may politika pa rin eh. Alamin natin. Pero pag politika, Ulitin natin ha. kung ebidensya pag-uusapan, ma-acquit. Pero pag politika, delikado. Sa ngalan Tama. po, sa lagay ng politika natin ngayon, sabi mo nga kanina, waste of time na ito para bang wala namang patutunguhan, wala namang enough evidences na magpapatunay laban nga sa Vice Presidente. Sa tingin po ninyo ay maa-acquit ang Vice Presidente sa ganitong setup ngayon? Kung ebidensya pag-uusapan, ma-acquit. Pero pag politika, delikado. Yan. Kaya nga, di ba, sabi nga ng kampo ni Bibi Sara, sana mapadali natin tong impeachment trial. Ang sinasabi ng prosecution, hindi, dinidelay nila yan. Kung ako naman yung nasa depensa, gusto ko nang matapos to, bakit? Tama. Narinig natin, nababaltaan natin yung gapangan, no? Gapangan na with sabi nila with the this is with the instruction of Malacanang. Yung mga for acquittal, pinipilit nilang gabangin, no? It's either makulong kayo o bumoto kayo ng kung ano gusto namin boto. Kita nga niyo yung mga Marines. Sila na bumaligtad. Tapos si Gutesa. Bumaligtad. After isang taon, saka babaligtad. So malakita mo na yan. Timing. Tingnan mo yung timing ha. Si BBM, yung kanyang SONA, paluwa-luwa pa. Akala mo, totoo na nalulungkot siya na madedemanda yung kanyang pinsan. And then, after a few days, yung 4 na Marines nag-retract. And then, ngayon, si Gutesa, all of these people, these witnesses, supposed witnesses, pointed to the fact that they delivered kay Martin Romualdez. Tama. Diba? So, pagka ikaw yung abogado ni Martin, talagang gagamitin mo yan. Malakas na ebidensya para sa kliyente niya yan. Na, nag-retract ko. Diba? Bakit? Because I think, no? Marami yung sabi, baka si BBM ang piliin na presidential. Kasi di ba sabi ni BBM, yes, I will endorse a candidate. Good luck sa i-endorse niya. No? Pero ang sabi niya, i-endorse daw niya yung magtutuloy ng kanyang anti-corruption campaign. Delikado. Pero ako tingin ko, no, he will not endorse somebody from the yellows, the pink. Why? Because the yellows and the pinks, no, after, if they will succeed in convicting Sara, ang next in line nila would be BBM.
Hindi. Tama. Hindi magsasama yung dalawang yan. Wala rin tiwala sila. You think ang endorso nila somebody like Lenny Robredo or Risa Ontiveros or even the Tulfos? Ha? Alam niyo nangyayari, tama si attorney dito eh. Ngayon inuuna muna nila si Vice President Sara Duterte. Pag wala na si Vice President, wala na silang tinik kasi malakas si Vice President Sara Duterte. Ngayon, merong gumagawa dyan ng mga eksena para pagsabungin ho. Ganon na nangyari dyan eh. Yung mga nangangarap maging presidente at vice president sa susunod na termino sa 2028, ganyan ho ang ginagawa ho ng mga dilangaw saka mga pinklangaw. Ngayon, nag-aaway-away sila. Meron dyan mga bulag na makadilangaw at yung iba, yung mga bulager na pulangaw, nagsasabong-sabong na ho sila. Dahil daw ho, meron daw hong pinost, meron daw ho atang sinabi yung isang dilangaw na bulager na si Ngagba daw ay anga-anga. Nagalit yung mga bulager ng pulangaw. Binira ng binira. Hindi tinatantanan ngayon yung bulager ng dilangaw. Binira ng binira. Ilan yung vlogger ng pulangaw eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pag nagsala-live yun, ang laging target nila ngayon, yung bulager ng dilangaw. O, kilala niyo ba yun? So, yun ang nakikita natin. Binibira na lang ngayon. Itong, bakbakan sila ng bakbakan. Paano? Ay siguro yung dilangaw may tatakbong pagkapangulo sa dilangaw. Sino ba yung mga nakaporma sa dilangaw? 'Di ba? Andyan si Bombom. Andito naman sa pulangaw, yung manok nila diyan si Virus. Yan ang manok nila diyan eh. Kaso nga lang, hindi, sa pulangaw ang manok nila si Lenny. Sa dilangaw may manok diyan Bombom saka Virus. Sa bulangaw pala 'yun. So ngayon, nag-aaway-away na sila kung sino yung gusto nilang patakbuhin. Away-away sila, hindi nila alam. Si Vice President Sara Duterte lang ang mananalo. Kahit anong gawin nyo, magkaigit-igit kayo dyan, hindi nyo matatalo si Vice President Sara Duterte. Iiyak at iiyak sila pagdating na 2028. Kaya nga, nakakatuwa sila. Away-away pa sila. Inuuna nyo pa si Vice President Sara Duterte, Hindi nyo mauuna yan. At walang conviction mangyayari. So ngayon, mapunta tayo dito sa isang bulager. Alam niyo ho ba yung nagbabanta at nagsuot pa ng uniforme? Napansin na ho siya ng Philippine Army. Naku, hindi ka naman pala soldier, boss. Amo, manager. Ay, nako. At panibagong problema na naman yung pinasok mo. Ito palang mamang ito, hindi naman pala soldier ito. Nagpapanggap. Oo, sabi dito, ito ang official statement ng Philippine Army. Nagpapanggap lang ang taong ito na miyembro nila. Ang lakas kasi ng loob ng mamang ito na meron sa misyon. Nakakatawa ka. May mission ka. Anong mission mo? Magtago. Magtago sa maskara at magtago sa uniform na hindi ka naman pala kasapi. Ay, nako, bongga ka, day. Nakaka-lorkay ka. So ngayon, ang dami mong problema. May problema ka na sa mga kababayan nating Muslim. Ngayon, may problema ka pa dito. Ginamit mo yung uniform nila. Ano ba magiging kaso mo dyan? Malaki yung magiging problema niya dyan. Ang pagsusuot ng hindi ka naman kasapi, kung ginagamit ng uniform habang nagbibigay ng testimonya o gumagawa ng public appearance, maaring magkaroon ng presyo na nagbibigay ito ng military authority o credibility. Pero hindi ibig sabihin ito na nagsisinungaling siya. Sinungaling nga po siya. Kasi ginamit niya yung uniform at ito, sinabi na ho dito na hindi siya Army. 'Di ba? Mahirap.
So ngayon, eto na. Punta naman tayo dito. Binanata na ho ni Madarahug. Sino ho yung kanyang binakbakan dito? Alamin natin. Maganda yung pag-usapan ito eh. Saan na yung Ayan mga na. pink na mayayabang at Ayan na. matatalino kuno? Na nagalit dahil nagkaroon ng traffic sa EDSA nung mag-rally ang Iglesia ni Cristo. Ang dami niyong sinasabi. Ayan. Bakit ngayon ang tahimik ninyo? Sa baha. Na hindi rin makadaan yung mga sasakyan ninyo dahil baha yung mga kalsada sa Metro Manila na dadaanan Tama. ninyo. Oy, shoutout muna kay Michael Tan. Brother, maraming Ganda. salamat dito sa pinadala mong The Goat. Oh, ganda. Oh, Ganda yan, bagay sa akin. Alam mo naman, wala na tayong buhok, kaya kailangan natin magsombrero. Maraming salamat, brother. Ingat ka palagi dyan. Hindi kayo makapagsalita ngayon. Hindi kayo makapagtuligsa ngayon. Dahil magiging illogical kayo. Nagalit kayo sa Iglesia ni Cristo kasi nagka-traffic. Pero yung traffic na dulot ng tubig baha, tahimik kayong mga animal kayo. Ang hahambog ninyo, you are hypocrites. Ayan. Mga mapagpanggap kayong mga hinayupak kayo. Hindi na tama yung ginagawa ninyo. Hindi pagmamahal sa bansa ang pinapakita ninyo, kung hindi pagmamahal sa mga ego, pride at katarantaduhan ninyo. Yan. Sayang ang bayot. Bakit hindi nga naman sila ingay dito sa tubig ulan? Tama nga naman sinabi ni Sir Madarahug eh. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho'y maglalambing. Kung hindi sa inyo dumarating ang ating notifikasyon sa video, maaari niyong halungkatin si YouTube. Oo, hanapin niyo ho ang ating video. Araw-araw ho tayong may video. At syempre, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos. At syempre, pakiusap natin, i-like, share niyo yung video natin. Dito na. Medyo konti lang yung mababasa natin dahil hindi ho ata dumating yung video sa ating mga kababayan. Kaya kung ano lang yung mabasa natin. Special mention ho, shoutout po kay Ma'am Pasita. Shoutout kay Ma'am Charissa. Ingat po at more blessing po. Kay Rose D. Shoutout po sa iyo, Mama. Kay Ma'am Nes Samin. Shoutout po kay Ma'am Alice Kapati. Shoutout po sa iyo. Neneng Espiritu, shoutout po sa iyo, ma'am. Blue Diamond, shoutout po. Corazon Mojica, shoutout po sa iyo. Hedy, shoutout po sa iyo. Coretta Cruz. Loretta Cruz. Loretta Cruz, shoutout po sa iyo. June Munday Villanueva. Deseren Fernandez, shoutout po sa iyo. Narisa Olita, shoutout po sa iyo, ma'am. Rosita Nuwas, yan, shoutout po sa iyo. Lagi, Jose Ismael Prado. Teddy Domingo, shoutout po sa iyo. Amer Trandong. Solen Legado. Alma Musica, shoutout po sa inyo. Albert Gabriel, shoutout po sa iyo. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po sa inyo. Maria Teresa Nieto, shoutout po. Warren Vlog, shoutout po sa iyo. Marcus Les, shoutout po. Warren Vlog again. Rosita Nuwas. Marciana de la Cruz. Joaquin, shoutout po sa inyo. Mike Kulayan, sir. Shoutout po. Ma'am Malu, Survivor Mix Vlog, shoutout po. Ellen Hitman Mercado, shoutout po sa inyo. Herna Capiña, shoutout po sa inyo. Arnel Lado, shoutout po, sir. Joel Balyada, shoutout po. Rowena Cruz, Jeff CB, WNA, shoutout po sa inyo. Eddie Vicente, shoutout po sa inyo. Jeff Aguilar, shoutout po sa iyo. Ma'am Amira Timberlake, shoutout po. Sino pa ba? Wala na. Yan, kumabot ka sa video natin yan. Shoutout segment natin. Ako naman ho ay maglalambing. Please like, share yung video. Gusto muli. Bye-bye!